What's up guys? Malapit na ang Christmas guys, no? Malapit na. So, malapit na rin may release ang ating mga 13-month pay ngayon, no? 2025. So, pag-usapan natin guys kung ano bang dapat gawin o saan dapat ilagay ang ating 13-month pay, lalo na sa mga security guard, no? So, pag-usapan natin para at least kahit papaano, magabayan natin yung mga lalo, kasi nung panahon na ako nagtatanggap ng 13-month pay, gulat na gulat din ako. Ilang taon din akong napupunta lang sa wala yung 13-month pay ko. So gusto kong mai-share sa inyo at makagabay ng tao, ang mga baguhan at mga batang mga security guard. Tara, pag-usapan natin. Alright guys, welcome sa Riddles TV. 14 years more or less bilang security officer, security guard, no? So bago ang lahat guys, bago tayo magpatuloy sa ating topic, ay baka magulat kayo na may mahabang buhok, rockers, parang sabi nga nila band singer ang datingan. Kasi guys, ako po ay isa ng retired na po ako. Hindi na po ako active sa duty at nagbabahagi ako sa mga karanasan ko, kaalaman, lahat-lahat ng aking pinagdaanan, lahat-lahat ng aking mga diskarte ay binabahagi ko para makatulong, makapagbigay ng gabay, mentoring sa mga kabataang pumapasok sa pagsisecurity guard. Kung gusto nyo makakuha ng mga idea guys, value na mga video, alam mo guys, ako alam ko na ang video ko walang nanonood. Ang channel ko walang kita. Pero alam ko rin sa sarili ko na ang valueng binibigay ng mga video ko ay singhalaga ng ginto. Okay? So gusto nyo malaman, makakita ng mga video na regarding sa pag-duty na security guard, dumala kayo sa channel ko, ayan. At pindutin nyo po yung playlist, ayan. Tapos nagpindot nyo yung playlist guys, yan ang lalabas, no? Punta kayo sa Security Guard Matters, no? Nandyan yung mga video natin, ang mga value na dyan, na iilan lang ang nakakatuklas niyan, at ilan lang din ang naliwanagan ng isipan. Ngayon, kung nagdududa kayo sa pagkatao ko, sino ba to dapat pakinggan, dapat ba itong pakinggan o paniwalaan? Marami tayong video dyan, guys. Magbibigay sa inyo ng lead kung sino ako, no? Kung ako ba panipaniwala o hindi, no? Okay. So, pag-usapan natin regarding sa 13-month pay, no? Hindi ko pinapakailaman ang laman ng utak nyo. Hindi ko pinapakailaman kung saan nyo dadalhin ang inyong mga 13-month pay, no? Ito ay nagbibigay lang ng gabay, patnubay, dahil ito po ay napagdaanan ko, no? At ito ang yung tinatawag na magbibigay sa inyo ng lead pampunta sa maayos na kalagayan ng 13-month pay, no? So bago tayo magsimula guys, ay panoorin nyo muna yung video na to. Okay guys, napanood nyo yung video guys, no? Parang cartoon lang siya. Pero parang yung mga tao, yung society, ang ibig sa society, karamihan. So may isa doon na nagbibigay ng tinatawag na yung kakaibang galaw ba? Kakaibang diskarte, pero sinipa lang. Yun yung tinatawag na business, no? Sinipa lang kasi nga yung sinunod na mga karamihan ay yung usual na diskarte, no? So ganito yan guys, no? Nung ako bata ba guys, ay ang 13-month pay ko ay talagang walang natitira. Minsan kulang pa. Minsan kulang pa guys. Yung 13-month pay. Kasi nga, kayabangan, excited, at walang tamang mindset sa sarili. Kaya bawat 13-month pay na natatanggap ko ay lumilipad na parang bula. Okay? Ngayon guys, nagninegosyo naman ako ngayon. May negosyo akong tinatawag na, hindi naman siya matatawag na 5-6. Parang
tulong lang sa neighborhood, daming pumupunta sa akin mga asawa na hindi pa natatanggap yung 13-month pay, parang sinasangla na nila sa akin. Hindi ko naman sila binigsasabihan kasi sarili nilang buhay yun eh. Kaya lang, naiisip ko, isipin mo, yung perang 13-month pay natatanggapin nila, hindi pa nila natatanggap, ginagastos na nila. Kasi sinangla na nila eh. At may tubo pa. No? Although maliit lang naman ang tubo pa dito sa akin. Kaya lang nakikita ko, may iba, gwardiya din, asawa din ng gwardiya, pumunta sa akin. So naisip ko na, kaya pala ang kadalasan mga Pilipino ay medyo kapos talaga sa pera, no? Dahil nga doon sa video pinakita ko sa inyo. Okay guys, paliwanag ko sa inyo. Kaya ko ginawa itong video na to para ipamulat sa inyong kaisipan na tayo ay parang tinatawag na mina-mindset ng mga negosyante. Nagets nyo? Mina-mindset, kinukondisyon ng isip natin. Ganito Hindi nyo ba napapansin bakit may birthday? Bakit may Valentine's Day? May Father's Day, Mother's Day, ang dami day pa. Minsan, sasabihin pa sa atin, may Halloween Day, Halloween, may mga tinatawag na, basta maraming day. Ang ibig sabihin, celebration. Kasi bakit? Pag celebration, ano bang nasa isip natin? Gumastos. Okay? Yun ang mina-mindset tayo na kailangan natin gumastos kasi nga may celebration. Tulad ng Pasko. Ang Pasko ay nationwide celebration yan. So binibigyan ang mga tao, ang mga empleyado, ng once a year na 13-month pay, hindi bonus yan. Especially sa mga gwardiya. Pangpalubag loob. Okay, sir, grabe ka naman. Minsan lang naman kami makatanggap at ginsan lang kami gumastos Pasko. Parang gusto pang i-degrade yung aming sarili. Walang problema dun eh. Kaso lang, habang gipit tayo, anong nangyayari sa atin? Nagpapaalipin tayo. Ang dami nating reklamo sa ating sarili, sa trabaho, kupal yung opiser, magulang yung agency, hindi tama magbigay ang mga kuan, mayabang yung empleyado, mga client, mayabang. Lahat yun tinitiis natin sa trabaho para lang kumita. Isa yun sa mga tinatawag na nagpapaalipin tayo dahil wala tayong pera. Ngayon, pag may pera tayo, basta-basta natin binibitawan. Ganito yan guys Ang mga mayayaman, marami silang source of income. Ano yung source of income? Yung marami bang pumapasok sa kanila pera, negosyo, investment, basta marami. So kung gagastos man sila ng celebration, hindi sila affected na mawalan sila. Kasi nandun na yung tinatawag na source of income, na multiple source of income. Afford nila. Tayong mga gwardiya, isa lang ang source of income natin. Ang security guard lang. No? Excuse me. Ngayon, paano tayo tuwang-tuwa ang mga agency na habang nagigipit ka, mananatili ka sa kanila kahit ang dami mong reklamo. Kasi bakit? Wala ka naman ibang inasahan kundi ang trabaho mo lang, security guard mo lang. No? So ngayon, sasabihin mo, sir, paano ko magagawa ang isa lang akong gwardiya tapos yung mga mayaman maraming source of income? Kaya mo hindi nagagawa kasi may isang bagay ka na wala tayo mga gwardiya. Yun ang na-discover ko. Ano yun?
Bakit hindi natin nagagawa na magkaroon ng multiple source of income? Ano yon? Wala tayong pera. Kasi ang pera ang magbibigay sa iyo ng multiple source of income. Dito na tayo papasok. Dito na. Yun ang nadiskubre ko. Kaya pala hindi ko magawa ang magkaroon ng marami income kasi wala akong pera. Kasi bakit? Pag may pera ang gwardya, basta-basta na lang pinapakawalan. No? Basta-basta na lang pinapakawalan ng mga gwardya. Kaya habang nawawalan ng pera ang gwardya, nagigipit sa patalim, kumakapit, kahit mga ungas-ungas na yung agency, iniyayabangan na, binagkukuhan na, kapit pa rin tayo sa trabaho natin kasi yun lang ang income natin. Okay? O, dito na tayo papasok. Kaya ako guys, nung nalaman ko yun, doon ko na binigyan ng halaga ang aking 13-month pay. Kinausap ko yung misis ko kasi isa, ang mga kontrabida sa lahat, sa kapirahan ay ang mga misis. No? Ang mga misis. Sila talaga ang kontrabida. Kasi bakit? Wala pa yung pera, ginagastos na nila. So, kinausap ko yung misis ko, sabi ko, pwede bang ako lang muna ang magmamanage sa 10-month pay at ako na lang magpo-provide sa kuwan natin, yung tinatawag na Noche Buena, regalo sa mga bata at yung sa bagong taon. So, yung 13-month pay, pumayag naman kasi ang misis ko alam naman niya na ako marunong sa pera. So yung 13-month pay ko, saan ko ilalagay? Ini-standby ko sa bangko. Buo. Magkano ba yung 13-month pay ng gwardya? Alam ko, ang pinakamalaki na tanggap ng 13-month pay, 15,000 eh. Ewan ko lang sa inyo ah. Kasi ang binabayaran ng agency dyan, hindi naman yung 12 hours na duty eh. Yung 8 hours lang. So nilalagay ko lang yan doon. Tapos magtatanong kayo sa akin, Sir, paano yung Noche Buena namin? Paano yung regalo ng mga anak ko? Paano yung pamasko na kon? Ganito yan. Ang ginagawa ko, doon sa pakunti-kunti kong diskarte, tinatabihan ko na, nagtatabi na ako ng konting halaga lang para sa Noche Buena. At yung mga anak ko, konting halaga lang na hindi sila mapil nila na wala silang regalo. No? Nagbibili lang ako ng mga damit-damit nila na pakunti-kunti, ng mga mura-murahing gamit para masabi lang na may regalo at may bago sila sa Pasko. Kasi yun lang naman ang kuha ng bata eh. No? So, tinatabihan ko ng konti kasi sa trabaho ng gwardya, hindi mawawala yung tinatawag na sideline eh. Mga sideline dun ba? Tinatabi ko yun. Hinahanda ko na August pa lang, September, nagtatabi na ako para sa Noche Buena. Tama yung sinabi ng DTI, 500 kasi sa Noche Buena. Nasa atin lang talaga naman kung paano natin isi-celebrate ang Noche Buena, no? Kung wala ka, wag kang mangarap ng sobrang dami ng ihanda mo dahil wala ka. No? So nung panahon na Noche Buena kami, hindi nawawala yung prutas, konting ulam kasi ilan lang naman kain namin. Hindi tinitiis ko yung mga panahon na yon para magkapag-ipon ng konti. No? So, nung nakatabi-tabi na ako ng pera, eto na, dumaan na yung tinatawag na opportunity. Doon sa duty ko, nakatabi na ako ng konti, doon sa duty ko, may nasa squatter area na naghahanap ng masasanglaan nila sa kwarto nila. Sa kwarto nila. Ang kwarto nila, ang upa dun sa kwarto nila ay 1,500. Isasangla nila ng 10,000. Akong tatanggap ng upa ng 1,500. Nag-grab ko na ang pagkakataon na yon. So, yung sweldo ko, plus yung mga diskarte kong negosyo, plus yung paupahan. O, 3 na. Diba? Yun ang sinasabi kong guys, hindi naman ako mayaman ngayon kasi sinasabi ko. Pero hindi ko rin gustong ihabang sa inyo kasi nga para ma-inspire lang kayo, no? Hindi ako mayaman ngayon pero mayroon akong 5 source of income sa ngayon. No? Mayroon akong 5 source of income sa ngayon. So,
hindi na ako nagtatrabaho, pero may pumapasok sa akin pera. O, di ba? Saan nagsimula yon? Sa pagtabi ko ng pera. Kasi ang pera, yun yung ating mga sundalo para humakot ng pera. O, ito tayo. Pag sinabi mo bang, anong magandang negosyo ngayon? Pag sinabi mong, guys, maganda ngayon paupahan. Paupahan, ang dami naman talaga paupahan, ang dami naghahanap. Tanong, magkano puhunan doon? Para magkaroon ka ng paupahan. Sige. O, di ba? Yun sinasabi ko. Paano ka makakuha ng paupahan kung wala kang pera dahil inuubos mo palagi pag mayroong dumadating na pera sa'yo? Wala pa nga yung 13-month pay, pinangutan na ng misis mo eh. O. Ang tawag dyan, wala kang psychological, maliit ang iyong psychological wallet. Ano ba yung psychological wallet? Maglagay ka ng pera sa pitaka mo, pag 1,000, nangangati na yung kamay mo, gusto mo nang gastusin. Kung hindi, parang baliwala sa'yo 1,000 sa pitaka mo, ibig sabihin, mataas na yung psychological wallet mo, 1,000 na. Pag mayroong tinatawag na 2,000 sa bulsa mo, sa pitaka mo, parang wala ka lang. Di ba? So, ibig sabihin, mataas na yung psychological wallet mo. Parang ako ngayon, sa pitaka ko, hindi mawawala yung 2,000 sa pitaka ko. Pagka sumubra na doon, kunwari, pumapasok na yung pera ko, sumubra na, maging 5,000 na. Binabawas ko na yung 3,000, nilalagay ko na sa cash on hand. Pagdating sa cash on hand, pag lumubo na rin yung cash on hand ko, ano ba yung cash on hand? Yung pera ko, iba yung pera ko sa pitaka. Yung pera ko sa pitaka, guys, ay panggastos yun. Pag tinatawag na pang bisyo-bisyo. Ano bang bisyo ko ngayon? Diba? Laro ng basketball. Basta mga kuwan, pag gusto namin kumain sa labas, o kaya may gusto akong bilhin, nandun lang yun sa pitaka ko yung 2,000. Hindi siya aangat ng 2,000. Hanggang doon lang. So, pag sumubra na yung pitaka ko, 2,000, susubra na magpa 5,000 na, 6,000, binabawas ko na, nilalagay ko na sa cash on hand ko. May cash on hand ako, guys. So, pag ang cash on hand ko naman, ang pinaka-psychological wallet ko sa cash on hand ko is 20,000. Pag sumubra ng 20,000, babawas ko na, ilalagay ko na yun sa account ko. At may 5 akong account. Savings account, emergency account, business account, at backup account, at yung tinatawag na yung future, yung tinatawag na, yung pangkuan ba, tawag dyan, pang-outing. Ganon. Hindi ako nagyayabang dito, guys, para ipainggit, no? Hindi. At hindi ako mayaman. Kukunti lang naman yung pera ko. Hindi lang, kaya lang, nakuha ko yan sa tamang mindset. No? So, saan tayo magsisimula? Doon sa pagtabi mo ng pera. Doon sa 13-month Pinoy, isang taon mo lang matatanggap, gagastusin mo pa, uubusin mo pa lahat. Tiisin mo muna yung sarili mo. Magtiis lalo kung binata ka, magtiis. Kasi, ang pinakamagandang magsimula talaga sa mga ganong bagay ay yung kabataan mo. Kasi mahaba pang oras mo. Ipagpalagay natin, nagkaroon ka na ng multiple source of income pagdating ng 30 years old ka, gaano ka kahayahay pagdating na ng onward sa buhay mo? Diba? Pero kahit na umabot ka na ng 60 anyos ka, the same ang gagawin mo sa pera mo. Ubus biyaya. Kahit umabot ka ng 60, magjo-duty ka pa rin ng gwardya. At hindi ko sinabing masama yun. Pero napaka-stressful masyado ang pagjo-duty. Ha? Huwag niyo akong paandaran dahil galing ako dyan. Tayo, ang sakit sa paa, lalo na kung nagkakaedad ka. Pagalitan ka pa na mas bata sa iyo ng opiser. Na doon ako inis na inis. No, doon ako inis na inis eh. Bata pa sa akin to, basagin ko kayo mukha nito. Ganun ako sa duty ko eh. Lalo na hinamang sa mga boss doon sa kuwan, yung SIC ako, tapos yung mga bagong graduate na kuwan, tapos pupormahan ako ng pupormahan. Saludo lang ako ng saludo. Yes sir, yes sir. Pero yung sa ilikod ng usap ko, basagin ko yung mukha mo eh. Gumaganon ako. Dahil sa sobrang inis. Kaya niyong tanggapin yan hanggang sa pagtanda niyo?
Hindi nyo kayang gawin yun kung wala kayong plano sa kapirahan nyo. Kaya yung 13-month pay nyo, yan yung alas nyo muna. Huwag nyong ubusin. Huwag nyong ipaubos. Huwag nyong kuan. Huwag nyong ipaubos sa asawa nyo. Kasi asawa ang nag-uubos talaga eh. Kasi iniisip ng mga asawa, nandyan pa naman yung asawa ko magtatrabaho para sa amin. No? Ang mga negosyante, gumagawa sila ng paraan para ubusin ang pera ng mga tao. So, ang gagawin nila, Family Day, Father's Day, Mother's Day, Ate Day, Lover's Day. So, ikaw naman, dahil nagpauto ka, Pasko Day, New Year Day, Bigay Day. Oh, bigay ka. Guys, may mga video akong nagbibigay ko ng mga pera dito sa mga kapitbahay namin. May mga video ako nagpapalaro ako, gumagastos ako ng almost 6,000, 5,000. Pero yun ay nakaaluti yun. Naka-budget yun. Hindi yun tawag dyan, hindi yun makakahapdi sa pitaka ko kasi budgeted yun at gusto ko ring ma-share sa mga tao. Kasi ang tawag dyan, give back. Pag mayroon ka ng natatanggap na konting grasya galing sa taas, mag-give back ka sa kapwa mo tao. Yun yun. Pag may mga grasya ka na. Pero habang wala pa tayo niyan, guys, ang 13-month pay nyo, bigyan nyo ng meaning. Especially kung wala ka pang bahay ngayon, nangungupahan ka pa. Ako, Bisaya, walang kilala sa Maynila. Walang bahay ng upahan. Pero bakit nakapagpatayo ng bahay na isang security guard lang? Dahil doon sa diskarte na yun. Bigyang halaga. Itabi nyo muna ang inyong 13-month pay at hanggat maaari, huwag nyo munang galawin. Pag naitabi nyo na yan at hindi nyo nagalaw, ibig sabihin may control ka na sa sarili mo. Mayroon ka na dito at yung puso mo kontrolado na. May pera na akong 50,000. Kung may 50,000 ka na sa bangko, guys, dito sa paligid namin, guys, hindi sila mahilig. Dito sa mga kapitbahay ko, sa mga, kahit saan kumbaga, most of the people around, ay hindi marunong magbangko. Bangko, hindi nila kwan yung bangko, ba't magbabangko? Hindi nila kwan yun. Doon ako na iba. At doon din kayo dapat maiba. Para makuha niyo yung tinatawag na kuan ba? Money freedom at time freedom. Okay? Guys, halungkatin niyo yung aking channel. Pagdating sa financial literacy, itong pinag-usapan natin ay financial literacy to. No? Pagdating sa financial literacy, walang nanunood. Wala. Nilalangaw ang aking mga video. Pero hindi nila alam yung value nyo nun, yung value at message ng video ko ay sobra pa sa ginto ang halaga nun. Kung maitanim mo sa isip at sa puso mo. Tulad ng pinag-uusapan natin ngayon. Ilang video na akong gumawa ng pang 13-month pay na sinasabi ko. Binabaliwala ng mga security guard. No? Bakit? Ang hirap gawin yan. Basta ang importante, buhay ako ngayon, masaya ako ngayon. Kasi baka bukas, mamatay na ako. Hindi ko na mapakinabangan yung pera ko. Bakit? Wala ka bang anak? Kung mamatay ka bukas, kung may pera ka, di ibigay mo sa anak mo. Pagpalibing pa lang ngayon, ang hirap-hirap na. Namatay ka na nga, mahirapan pa yung pamilya mong palibing dahil wala kang perang iniwan. Utang ang iniwan mo marami. Ganun ka makasarili. No? Pero kung mabuhay ka naman na matagal, bata ka pa lang, nakamit mo na yung sinatawag na financial freedom. So ito yung ginawa ko sa video na paano saan ilagay ang ating 13-month pay. Itabi nyo muna, relax lang muna kayo. Hanggat mari, walang bawas yan. Ngayon, kung manghihingi na pamasko, ang mga kapatid mo, magulang mo, sabihin nyo na pasensya muna tayo ngayon kasi hirap na hirap pa ang buhay namin.
O kung may pamilya ka. Pero kung wala kang pamilya, mapa, mag-ipon ka doon sa konting kuwan, bigyan mo ng konti, mapa, ito lang kaya ko sa ngayon. Bakit titiisin mo ang mga pamilya mo? Kasi nga, naggagawa ka ng infire mo. Gumagawa ka ng bangka mo na malaki para makakarga mo, masasakay mo yung mga pamilya mo pagdating ng panahon. Kung ang bangka mo nalulunod, kung ikaw lang sumasakay, nalulunod pa, at magkukuha ka pa ng ikakarga mong pamilya mo, lalo kayo malulunod, paano mo sila maliligtas? Paano mo sila mabibigyan ng maayos na buhay? I-security guard nga lang tayo. Minimum. Doon ka kukuha ng lakas sa perang pinagkitaan mo na hindi naman malaki, pero inayos mo ng pagdala sa sarili mo. Okay? Ilang taon ba ang 13-month pinatatanggap? Kada isang taon. Tapos, matatanggap mo siya, walang meaning, lumipad lang na parang bula. Diba? Tulad ng kininto ko sa inyo, biglang may dumaan na opportunity. Isasangla ko yung kwarto ko. Ikaw ang kukuha ng upa doon. 10,000 lang. Ikaw ba ngayon, pag may dumaan sa'yo ganun, makukuha mo siya? Puro ka lang panghinayang. Di ba? May isa akong pinagjutihan yung bangko, hindi ako ang doon. Ako lang OIC doon sa pinakalote, tapos tenant namin ng bangko. Ngayon, may mga kliyente doon na hindi nakakaabot sa pagpapalit ng tseke. Papalit ng tseke ba? Ngayon, yung iba, talagang desperadong mapalitan yung tseke kasi nga wala na silang pampamasay pa uwi, pambayad, ganun, kailangan nila yung pera, hindi na nila kayang abutin ng bukas kasi malayo yung bangkong pinuntahan nila, malayo sila, doon lang pwede ipalitin. Ngayon, nalaman ko na pwede palang bilhin yung tseke nila. Pwede palang bilhin yung tseke nila at may bawas konti. Parang tubo mo. So, kinausap ko yung in-check. Boss, ano bang dapat gawin para ganitong gawin mo, ganon. Oh, ginawa ko yun. Binibili ko yung mga cheque nila at pinupunta ko sa in-check. So, isa yun sa mga source of income na meron ako dati nung nag-duty ako. Ngayon, tanong ko sa'yo, kung ikaw walang perang hawak, kung kasi yun cheque yun may 5,000, 3,000, 8,000, 10,000. Oh, paano mo magagawa yon kung nandun yung opportunity na yun? Wala kang pera, inubos mo lahat ng pera mo. Paano ka makakabili sa cheque na yon? Doon ako lumamang. Binibili ko yung cheque nila, may bawas ng konti, tumubo ako, hindi alam ng misis ko yon. So habang nag-duty ako, may negosyo ako dahil may pera akong naitabi. Okay guys, so ngayon, sa ngayon, hindi pa ako mayaman. Hindi ako mayaman na tao. Tama lang ako namumuhay. At sinisikap ko namang yumaman sa ngayon. Pero hindi ko na pinipirsa ang sarili ko kasi nasa tamang edad na ako. Hindi ko na kailangang i-stress ang sarili ko. Pinapaabaya ko na sa mga anak ko. Kung gusto nyong yumaman, maging milyonaryo, well, good, gawin nyo. Kung bibigyan nyo ako sa inyong mga kuan, well, good, thank you. Pero kung hindi, kaya ko sarili ko, meron pa ako naman. Okay? Pero kung pagkakataon, bibigyan ako ng pagkakataon yumaman ngayon, bakit naman hindi? Gagawin. Siyempre tatanggapin ko. With the grace of God, Jesus Christ, bakit naman hindi? But, sa ngayon, hindi ko talaga masyadong ini-stress na ang sarili ko para yumaman ako, hindi. Masaya na ako sa narating ko, naabot ko. At ito mga sinishare ko sa inyo ay pampamulat lang ng mata sa mga gwardiya dahil pinagdaanan ko yan. So I hope guys na alam nyo na ang 13-month pay nyo, ilagay lang ninyo sa bangko muna habang walang paggagamitan na opportunity. Ngayon, kung may opportunity yung paggagamitan, bitawan nyo, huwag kayong matakot. Kasi bakit? Para magbibigay sa inyo ng panibagong income. Kung mayroon kang 10,000, kunwari, yung 10,000 na to, kumita to ulit at naging 11,000. Pagdating ng ilang buwan, naging 13,000.
umanga-angat siya. Hindi yung 10,000 mo, pagdating ng isang buwan, umabot ng 9,000. Pag ulit ng buwan, 8,000. Pag 7,000. Hanggang sa nawala, nahanaw na parang bula. Hindi ganun dapat ang goal mo. Ang goal mo, kung paano mo patabain yung tinabi mong perang 13-month pay sa bangko, at pag tumaba na yon, mayroon ka ng military. Sundalo mo na. Sundalo, pag dumami na sundalo mo, marami ka na income. Okay? Excuse me. So guys, I hope na nahuli nyo yung ibig kong sabihin sa video na to. Na ang 13-month pay ay huwag nyo basta-bastang pabayaang mawala na lang sa kamay nyo. Para mapunta sa wala. Pinaghirapan natin ng isang taon yan. So, bigyan nyo ng meaning. Okay, guys? So, I hope, guys, na maliwanag sa inyo to. Alam ko wala manonood na naman ito kasi nga, alam ko, pag tinignan na yung thumbnail, anong magiging one yan, makukuha ko dyan sa video yan, wala naman. Pero kung mag-title ka ng, paano yumaman yung isang security guard, sigurado, panonorin agad yan. Di nila alam. walang himayaman na nagmamagic, okay? So guys, kita-kita na tayo sa sunod na video guys. Bye-bye!